Sa itsura, maaring isipin na nasa Inglaterra ako, pero hindi, nasa Mumbai ako. Dating Bombay, dating Ingles. Noong panahong iyon, isa ito sa pangunahing lungsod ng Britanya. Sa Asya, noon tanging puti lang ang makikita mo sa mga kalsadang ito, ngayon ako ang nag-iisang puti rito. Lahat tayo may galit sa Inglaterra at hindi ito maikakaila. Ang bansang dating tinuturing na gintong ibon na may napakalaking yaman ay ibinagsak sa kalagayang namamatay. Ang mga tao sa gutom. Ngayon, ang Mumbai ay isa sa pinakamalalaking megapolis sa mundo. Ang populasyon nito ay umabot sa 30 milyon katao. Dati, may tubig at ilang isla ng pangingisda dito. Bombay isa sa mga iyon. Kalaunan, pinagdugtong ang mga isla sa dike at ngayon puro lupa, siksik sa tao ang lugar. Halos hindi ako nakatakas. Grabe, ang gulo! Sobrang dami lang talaga ng tao na nakatira dito. Noong una, sinakop ng mga Portuges ang Bombay at pagkatapos ay ibinigay nila ito sa mga Ingles. Itinayo ng mga Briton dito ang pinakamalaking daungan, maraming pabrika at maging ang kauna-unahang rails ng tren sa India. Pero ang kolonyal na nakaraan ay labis na nagpapabigat sa mga Indiano at 30 taon na ang nakalilipas. Ang European na pangalang Bombay ay pinalitan ng Mumbai. Ngayon, ito ang ekonomikal na kabisera ng India pero hindi ito kaaya-ayang tingnan. Ang mga daga ay mabilis tumatakbo. Dito, matagal nang pinapatay ang mga babae at iniiwan sa kalsada. Dakilang nakaraan, makabagong teknolohiya at walang pag-asang kahirapan sa India magkakasama sa lugar. Kung paano bumabagsak ang ulan sa Mumbai. Malaki ang pagkakaiba ng tag-init at taglamig. Ibig sabihin ng tuyong panahon at tag-ulan. Sa Abril, kalahating milimetro lang ang ulan. Sa Hunyo, 504 na milimetro. Isang buwan lang ang pagitan, pero ang agwat ay 1,000 beses. Ito ang Mumbai mula sa eroplano. May lugar na maliwanag katabi ay kadiliman. Lugar ng mahihirap. Ang malaking paliparan ng Mumbai para sa 50 milyong pasahero taon, kahanga-hanga. Maraming Indiano nais magpa-picture dito. Dito pa lang, makikita mo na ang maraming asong gala. Sa halip na pila ng taxi, dito ay hanay ng tuktuk ang nakapila. Driver sila ng taxi, may espesyal na uniforme. Simple ang kasuotan nila pero masayahin mga Indiano dito, nakangiti at kumakaway sa kamera. Kung iunat ko ang aking kamay mula mismo sa tuktuk ay maabot ko ang mga dumadaang sasakyan sa tabi. At dito, palabas na ako mula sa siksikang tren. Halos hindi ako nakalabas. Hindi ko pa naranasan ng ganito karaming tao sa isang lugar. Buti na lang at agad akong nakalayo. Ang tren na iyon ay nasusunog. Lahat ng tao ay bumababa mula sa mga tren at sumasakay naman sa mga kasing siksik na bus. Kapag tumaas ka pa ng tingin, hindi mo na makita ang dulo ng karamihan. Pati sa langit, may pimidadating may mga tao. Heto, may isang eroplano kakalapag lang. Hindi mo kayang kumain dito, kaya gutom ay napipilitang kumain habang nakatayo sa tabi ng pader. Sobrang dami lang talaga ng tao na nakatira dito. Hindi nakasya ang mga tao sa espasyo. Hindi ito bangketa. Naglalakad ako sa gitna ng kalsada. Halos sumasagi sa mga dumadaang sasakyan at tuktuk dahil wala ka ng ibang madaanan. Ako rin, basta naglalakad sa kanto. Kahit anong bakanting lugar sa lupa, sinasakop ng nagtitinda. Karamihan sa paninda ay pagkain. Gulay prutas nakakalat sa dumi kung saan naglalakad ang tao. At wala namang nababahala dito.
Ito na ang sentro ng lumang Bombay. Ibang-iba ang mundo rito at tungkol dito nga ay may gumaganang tow truck para sa mga moped. Minsan, parang nasa London ka na talaga dito. Noong araw, sa lugar na ito, kahit sa mga pampublikong lugar, ay may mga zone na para lang sa mga puti. Itong hotel na ito ang una na eksklusibo para sa mga Ingles noon. Inirenovate ito ngayon dahil inaprubahan ito ng UNESCO. At itong aklatan na nadaanan lang natin kanina, itinayo rin iyon ng isang manggangalakal. May reading room doon. Sa loob ay may maliit na patio at may mga palmera na tumutubo roon. Sobrang ganda. Halos lahat dito ay itinayo noong panahon ng mga Ingles. Ito ang Universidad ng Mumbai. Munisipyo at Istasyong Victoria. Ipinangalan sa istasyon sa London parangal kay Reyna Victoria. Ngayon, pinalitan ng pangalan ng mga Indiano. Nahula niyo, pero isa ito sa pinakaabalang istasyon ng tren ng mundo. 3.2 milyong tao ang dumadaan sa Victoria araw-araw. 15 beses itong mas marami kaysa sa Victoria sa London. Ang mga orasan doon ay magkahawig. Kapag tumingin ka sa itaas, parang totoong Inglaterra mula sa pelikula ni Harry Potter. Pag ibinaba mo ang tingin, para kang napunta sa India. Sa tingin ko, siguradong maliligaw dito si Harry Potter. Grabe, ang gulo! Milyon-milyong tao ang nagbago sa kapaligiran ng eleganteng distrito ng Ingles. Mabagal sa India. Pero hindi dito. Naguunahan pa uwi ang mga Indiano trabaho bawat hakbang nag-aalok sa kanila kung ano-ano. Dito, halimbawa, ay pinipiga ang tubo. Kami ni Alina ay sinusubukang sumabay sa mga lokal at walang pakundang ang tumatawid sa kalsada kahit bawal. Ganyan lagi tumatawid ng kalsada si Baba kahit saan. Magpapasaya si Dad. Oo! Ang mga tarangkang ito ang pangunahing simbolo ng kolonyal na panahon. Ito ang unang nakikita ng mga Ingles na dumarating sa India. At ito rin ang naging huling lugar sa lungsod para sa mga Briton na napilitang lisanin ng Bombay matapos bumagsak ang kolonyal na rehimen. Ngayon, ito ang paboritong lugar sa Mumbai para magpa-picture. At gustong-gusto rin ng mga tao na umupo mismo sa plaza. Hindi ko iniisip na ganito rin umupo sa sahig at magpahinga ang mga Ingles noon. Ano sa tingin mo? Parang hindi naman. Dati, dito alis ang mga sundalong Briton, ngayon, mga turistang Indian. Nandito ang Hotel Taj Mahal, Ivasnu. Itinayo ito ng isang industrialistang Indian na tata ang apelyido dahil nagalit siya sa mga Ingles na hindi siya pinapasok sa hotel para sa mga puti. Maganda ang hotel at itinayo ng mga Indian ayon sa pandaigdigang pamantayan, walang tulong mula sa mga Ingles. Totoo, may mga Indian noon na sobrang yaman. Ginagastos nila ang pera sa mga establishmentong Ingles. Kaya sila ang nagtayo ng magagandang gusaling ito. Si Gandhi papunta sa London para mag-aral. May ticket siya sa unang klase. Isa itong klasikong kwento sa kanila. At hindi siya pinapasok sa bagon dahil hindi siya puti. Pagkatapos, pumunta siya sa Africa kung saan pinapahirapan din ng mga Ingles ang mga itim at mga Indian doon sa Timog Africa. Dahil dito, naipon sa kanya ang pakiramdam ng kawalang katarungan at naipasa niya ang damdaming ito sa buong India. Ang lalaki ay si Aditya, isang promising estudyante na mahal ang bansa. Ngayong araw, namasyal siya sa templo, at kinunan ang mga larawang ito. Alam nating lahat na ang Inglaterra ay namuno sa India ng halos 200 taon. Ito ay isang kabanata na tila nakakainis at nakakadismaya sa parehong panahon. Ito ang panahong nasaksihan natin ng industrial na revolusyon, ngunit ito rin ay panahon ng pagbagsak. Ang bansang dating tinuturing na gintong ibon dahil sa napakalaking yaman ay ibinagsak sa kalagayan kung saan namamatay ang mga tao sa gutom. Ang pangunahing bahagi nito ay ang rehiyon ng Bengal na isa sa pinakamayaman at pinakamauunlad. Ang bahaging ito ay ibinaba sa ganitong kalagayan na nagkaroon ng matinding taggutom doon. Pinakakilala ang dakilang taggutom sa Bengal, milyon-milyong tao ang namatay sa kawalan ng pagkain. Bawat tao ay may sariling pananaw tungkol sa kasaysayan ng kolonyalismo sa ating bansa. Lahat tayo ay may galit sa Inglaterra at hindi ito may kakaila. Ang India ay minsang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. So, hindi nagkulang noon sa pagkain. Ngunit pag-alis ng mga Briton, literal na namamatay sa gutom ang mga tao roon. Nakakaramdam ako ng matinding pagkadismaya at inis, hindi lang dahil sa mga kalupitang ginawa ng mga Briton.
kundi pati na rin sa ating sariling mga pinuno na hindi kumilos ng maayos noong panahong iyon. Ang mga nasa kapangyarihan at may autoridad ay nakinabang dito. Nagdurusa ang ating mga kababayan samantalang ang mga gumawa ng kalupitan ay wala na sa mundong ito. Kaya hindi natin dapat sisihin ang sinuman para rito. Sa bawat hotel, meron silang ganitong timba. Nakakatakot isipin kung para saan ito. We take some water and then we clean. We take a left hand and then we clean with the left hand. Heto ang maliit na tabo, eksakto para dito. Buong gabi, may mga daga na tumatakbo sa kisame. Ibig sabihin mula sa kabila, may mga yabag. Hindi talaga ako makatulog. Iniisip ko pa nga na aatakihin nila ako. Nakinig ako ng musika at ganun lang ako nakatulog. Walang internet sa kwarto. Horror. Ito'y inyong India. Nagising ako at papunta na ako sa mas maraming tao. Kailangan ko pang umakyat kahit papaano. Ang hangin sa loob ng bagon ay pinapresko ng malalaking bentilador at bukas na mga pinto. Hindi isinasara ang mga ito kahit na sobrang bilis ng takbo. Lahat ay sumisilip. Sumisilip din ako. Sa karaniwan, 7 tao ang namamatay sa riles ng tren sa Mumbai. Araw-araw, ilan sa kanila ay nahuhulog mula sa bukas na mga pinto. Ang iba naman ay nasasagasaan ng tren dahil nakatira sila mismo sa tabi ng rails na walang anumang harang. Halos lahat ng espasyo sa tabi ng rails ay puro dumi, basura at tambakan kung saan umiikot ang mga uwak. Ayun, matagal-tagal din nakatigil ang tren. Pero parang obligadong magtulakan ng matindi. Pareho sa pagbaba at sa pagsakay. Sa tren, lagi may lumalapit para alamin kung sino ako. Bibigyan ng link ng channel. Ang matataas na gusali ay senyales na malapit ako sa sentro ng Mumbai. Hindi nagbabago ang atmosfera. Nagpapahinga ang mga tao mismo sa maruming lupa at iba pang mga ibabaw. Sa mga kalye, sobrang gulo na hindi makalapit ang mga bus sa hintuan at pinupulot na lang ang pasahero sa gitna ng kalsada. Ganito ang itsura ng karaniwang distrito sa isa sa pinakamalalaking lungsod sa mundo. Nakakatakot ang matataas na gusali at mas kaawa-awa ang mga dalawang palapag na estruktura. Ibig sabihin ang unang palapag ay pagmamay-ari ng parehong tao, may negosyo. Sa ikalawa nakatira, konsentrasyon. Hindi ba naiilang ang mga nakatira sa mayamang bahay na ang paligid ay squatter? Hindi, syempre. Ganyan talaga ang pamumuhay dito ng lahat. At yung mga nasa squatter, naglakad ako doon. Ewan ko, ilang kilometro rin. Napakalalaking lugar ng mga squatter dito. Muslim man o Hindu. Hello. Walang pinagkaiba. Pare-pareho lang sila, magkakatulad ang itsura at maayos naman ang pamumuhay nila. Ngayon, sa bawat squatter, may tubig na mula sa gripo at sa bandang dulo, may mga pampublikong palikuran na dati ay wala. Kasi dati lahat ng dumi ay itinatapon lang sa mga ganitong ilog. Doon dumadaan ang imburnal. Kahit ganoon, hindi nakakalimot ang mga nagtitinda na matulog tuwing tanghali, kaya umaalis sila at tinatakpan ng kariton. Ito ang labahan sa India. Dito sumasagisag ang lugar na ito ng kalinisan. Ibig sabihin mismong sa mga rehas ng tulay, nakasampay ang mga damit sa kahit anong pwedeng pagpatungan. Ganito. Ang India, sa tutungan nyo nito. Makikita mo antas ng pamumuhay ng mga tao rito ayon sa paninda sa mga tindahan. Ang mga telebisyong ito ay 40 taon pero may bumibili pa ng mga ito. Sa bintana may punit na damit na nakasabit. Hindi mo alam kung basura yon o nilalabhan. Sa mas nakakaangat na apartment, pasunang halaman sa rehas. Pinakamalinis gusali sa lugar ay ang paaralan. Ganyan ang kalsada. Eskinita doon. At iyon na, may kung anong libingan doon. Sa gitna mismo ng favela na ito, matatagpuan ang isang pambansang yaman ng India. Isang paalala na minsan ay isa siya sa mga pinakamaunlad na sibilisasyon sa mundo. Ito ang pasukan sa mga sinaunang kuweba na inukit mismo sa bato mahigit 1,500 taon na ang daan na kalilipas. Kailangan nating hubarin ang tsinelas natin. Dito na ba? Oo, kasi talagang banal na lugar na ito.
Si Alexander ay inhinyero at naglalakbay sa India 30 taon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan kung paano naitayo ng mga sinaunang Indiano ito o kung paano naukit sa solidong bato. Tingnan mo ang gaganda ng mga haligi. O kita mo at doon sa loob, naroon ang templo. Malabong magawa ito gamit lang ang pait na kahit na marami ring bagay. Dito na hindi ko maintindihan. Napakatigas ng material at nakakatuwa, marupok din. Sa loob ay may aktibong templo at pinapasok kami ng pari. Sinusubukan naming huwag gisingin ang isa pang tagapaglingkod. Diyan ginaganap serbisyo. Bukas. At sinasamba si Shiva. Noong ika-6 na siglo, mabilis na kumalat ang Hinduismo sa India. Sa buong rehiyon, maraming ganitong mga kuweba na inukit sa bato para sa relihiyon. Ito ang pinakamatanda, inialay sa Diyosang si Yogeshwari. Maraming mga bulwagan, haligi, eskultura at mga dambana ang ginawa ng mano-mano. Tingnan mo, hindi lang basta pintuan, kailangan talagang may maraming antas na ito. Pagkatapos, yung mga nabasag, pinatatag na nila. Ayun, ang toro. Ang pinaka-importante sa inyo. Ito, si Nandi. Si Shiva ay kasalukuyang nagmumuni-muni. Nakaupo sa isa na 5,000 taon ng meditasyon. At hinihintay niya ang pagising nito. Ganyan ang kwento. Dito, may maayos silang pamumuhay. Para lahat ito sa mga deboto. Tubig, paghuhugas, at iba pa. Tingnan mo, ito ay isang modernong kwento. Sa isang lock, may kandado para hindi lang mabuksan. Sa Mumbai, pampublikong inuman ng tubig. Sa lungsod, pwede kang lumapit at uminom ng tubig. Kahit sino pwedeng lumapit at uminom ng libre. Iisa ang tabo para sa lahat. Parang dito, talagang parang may pinukpok talaga. Lalo na sa kanang bahagi ko. At parang may bakas ng perforator. Naalala mo ba mo? Oo, madalas. Ko yung nakikita. Bukod pa sa mga inukit dito, lalo na ang mga figura ng mga Diyos, napakakinis ng pagkakagawa. Imposibleng magawa ito kahit gamit ang makabagong teknolohiya. Pero ang mga ganitong guhit, nakikita ko talaga kahit saan. Ayan mga kuweba. Dito umuupo ang mga sanyasi nagmumuni-muni. Maaari kang pumunta at tumingin doon. Mga selda. Yan na nga, mga daluyan ng tubig ulan. Kapag tag-ulan, dito dumadaloy ang tubig papunta kung saan. Ito mismo ang mga ito, parang mga kanal. Kumbaga, dito, lahat ng ito ay nasa ilalim ng tubig noon. At bumagsak, dati itong inuka, kita mo, makikita mo ang tubig doon. Pero ngayon, may mga basura na ron. Dati dito sila may naipong tubig. Ayan, may mga selda ulit na papunta doon. Dito, may mga kalapati pa nangang nakatira. At ngayon, lalabas tayo sa kabila. Dito pa, may mga selda pa ulit, malalaki. At, ayan, mismo ang templong pinuntahan natin kanina. Tingnan mo. May maliliit na larawang inukit, mga bas-relief. May mga bakas din dito ng mga digmaang panrelihiyon. Hanggang ngayon, ang India ay lugar ng banggaan ng Islam, Hinduismo at iba pang mga relihiyon. Yung mga parte na nabasag, nangyari yan noong panahon ng mga Muslim sa ilalim ni Aurangzeb o ibang panahon. Sinubukan nilang sirain. Pero matibay ang mga bato kaya hindi nila nagawa. Parang mga paa lang ang natanggal. Makikita mo rin ang parehong bagay sa mga kuweba ng Shayanta. Doon, sa mga elepante, mga pangil lang ang natanggal. 3 taon nilang sinubukan. Nabali ang mga paa at putot ng elepante at yun na lang. Noon katibay ang bato. Ayan, tingnan mo. Malamang ito. Isang monghe, siguro. Payapa siya. Brahmin, kasi banal na lugar ito. Kita mo, hindi nila nililinis ang ibig sabihin. Hindi nila nakikita na problema ang basura o tinatamad lang sila. Tumaas kami sa antas ng mga bahay at patio. Dito natutulog ang aso, nakasampay damit, nagtipon mga bata, dakilang templo, nasa ilalim natin.
Hey, how are you? Akala ng mga Indiano ako ay isang Espanyol. Sa pag-asang kumita, nagboluntaryo ang mga bata na ipasyal kami sa templo at paligid. Ang lalaking nakapantalon at tsinelas ay si Niraj. Sa madaling salita, may pupuntahan sila. Hindi sila papunta sa alanganin. Ganito kami nakapasok sa isang lihim na silid kung saan sinasabing nakatira ang isang monghe. Dito, kailangan mag-iwan ng mga alay para sa mga Diyos. Mayroon lang akong saging. Correct? Correct. Ang mga puting tao sa squatter ay laging isang selebrasyon. Ang iba gusto kumita sa amin, ang iba naman ay interesado lang makakita ng kakaibang nilalang tulad ko, lalo na ang mga bata. Para sa kanila, malaking pangyayari ito dito. Namaste. Bushich. Dito ay kakaiba ang pamumuhay. Itong lalaking ito ay natutulog na nakaupo sa squat sa mismong sulok. Mahina ang tour ng mga bata pero binigyan ko pa rin sila ng tigta 300 rupee bawat isa at hiniling na sana makahanap sila ng matinong trabaho. Malaking problema ito para sa kabataan. Ang India ang may pinakabatang populasyon kaya ang mga kabataan, kasama na ako, ay naapektuhan ng social media. Sa mga nakaraang taon, malaki ang itinaas ng bilang ng mga gumagamit ng Instagram at WhatsApp. Napakasama ang content na ipinapakita sa amin. Binabaluktot ng mga tao ang realidad, inuugnay ang buhay sa TikTok videos, nagdulot ng pagtaas ng kawalan ng trabaho, pagtigil ng mga estudyante sa pag-aaral. Sinasira ng content ang isipan. Buti na lang at ipinagbawal ang TikTok. Napakasama noon. Ngayon, karamihan sa mga tao ay nanonood ng YouTube at mga video sa Instagram. Kung gagamitin ng mga tao ang internet para sa kabutihan tulad ng pagpapahusay ng kasanayan at pag-aaral ng bagong bagay, magagamit nila ito ng mahusay at maaaring yumaman. Ako ay 20 taong gulang at ipinanganak sa Bangalore, India. Maraming parke doon at maganda ang lugar. Karamihan ng aking buhay ay ginugol ko sa Agra kung saan matatagpuan ang Taj Mahal. Lumipat ako roon at nag-aral. Si Aditya ay nag-aaral ng medisina at nagkaroon ng pagkakataong manirahan sa iba't ibang rehiyon ng India. Hinahati namin ang India sa 3 bahagi, silangan, gitna at kanluran. Napakaiba ng mga ito at nagsasalita ng maraming iba't ibang wika na magkakaiba rin sa isa't isa. Magkakaiba rin ang mga kultura. Ibig sabihin, talagang magkaiba kami bilang mga tao. Ang silangan at hilaga ay napakaiba. Noong una akong napunta sa India, labis akong nagtataka kung bakit nag-uusap sa Ingles ang mga Indiano sa isa't isa. Kung titingnan mo ang India, binubuo ito ng maraming estado at bawat isa ay may sariling wika. Kaya napakahirap makipag-usap kung maglalakbay ka mula sa isang estado patungo sa iba pa. Kung marunong ka ng Ingles, makakaraos ka saan ka man mapunta. Malinaw na ito ay may kaugnayan sa kolonyal na nakaraan dahil pinamunuan ng mga Brito ng buong India at naging Ingles ang pangkalahatang wika na ginagamit ng bawat estado. Pagkatapos makamit ang kalayaan, ginagamit din namin ang Ingles bilang opisyal na wika. Kahit na gusto ng mga tao na gawing pambansang wika ang Hindi. Napakahirap nito dahil hindi naman lahat ng tao ay nagsasalita ng Hindi. Bukod pa rito, ang Ingles ay isa sa mga pangunahing wika sa aming kurikulum. Tinuturo namin ito simula pa lang sa elementarya. Karamihan sa mga estudyante sa buong India ay mahusay dito. Sa palagay ko, mas malaki ang tsansa ng mga taong marunong mag-Ingles na makakuha ng magandang trabaho kaysa sa mga hindi marunong nito. Magaling ang mga Indiano sa wika at marami sa kanila ang nakakapagsalita ng ilang wika sabay. Kaya si Alina pumunta sa India upang turuan sila ng wikang Ruso. Eksaktong opisina niya. Gagawin natin. Gagawin. Ninyo. Gagawin. Nila. Grupo ni Alina may lalaking lampas 50 at batang babae na 15. May 25 po dumadalo online. Sige, ganito ang gagawin ko. Nakatuon ang camera sa akin. Ginawa ko ang takdang aralin. Sa hinaharap, gagawin ko ang takdang aralin bukas. Paalam. Paalam. Sipapadala ko ang takdang aralin sa chat. Yes lang. Pinag-aralan niyo ito? Ano tinalakay? Hinaharap
at nakaraang anyo. Hindi perpektibong mga pandiwa. Nalilito ang mga utak ng mga bata? Sa kanila hindi dahil... Una, pagdating ko rito, nagulat ako na kahit ano ang itsura ng taong ito, Indiano, marunong siya ng Ingles hindi lang sa antas na C2, kundi may sarili siyang antas na C22. At mas magaling pa siyang magsalita kaysa sa akin. Parang nakakagulat, di ba? Bansang tinuturing na third world, malayo, puro squatter, walang-wala ang tao. Antas ng pinag-aralan at paraan ng pagtingin sa ating kultural na pagkakakilanlan ay nakakaintriga. Inihambing nila ang India sa Russia. Nag-aaral sila ng Shatchada ng wikang Ruso, sinasabi nila na ang Russia at India ay halos magkapatid sa kasaysayan na parehong napaka-multinational at maraming wika ang umiiral. Pumupunta mag-aral Ruso para saan? Napakagandang tanong niyan. Talagang hindi rin malinaw. Tinanong ko sila, pupunta ba kayo sa Russia para mag-aral? Sabi nila, hindi. Ako ay 60 taong gulang. Bakit pa? Parang may kakaiba sa kanila. Ang kaalaman sa wika ay parang lumulutang lang sa hangin para sa kanila. Kapag marunong ka ng wika, ibig sabihin edukado ka. Ibig sabihin iba ang pananaw mo sa mundo. Si Alina ay volunteer at nagtatrabaho. Para dito, nanalo pa siya sa isang patimpalak. Ang 30 nanalong masteral na mag-aaral ay ipinadala sa iba't ibang sentro ng internship. Ako ay ipinadala sa Mumbai. Iba pang mga option ay Tajikistan at Kyrgyzstan. Ты решила максимально подальше? Да. Почему нет? Почему нет? Да, монолингвальная аудитория. Yung accent, oo, sobrang lakas na hindi ko maintindihan. Madalas silang sabihan na hindi ko alam ang wika ninyo. Nasasaktan sila kasi nag-i-Ingles sila sa akin. Nagsimula na ang kalbaryo ko sa customs tapos nagsalita siya sa Ingles. Naiintindihan may salitang Ingles pero dahil sa bigkas, hindi ko maintindihan. Sabi ko, pakiusap kunin nyo na ang dokumento ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto nyo sa akin. Были такие, кто, все, он перестал ходить? Wala. Ni sa akin, ni sa Russia. Kadalasan tinatapos talaga nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha ang lakas ng loob na yon. Nakakagulat pero bihira lumapit kay Alina sa kalye. Dito nakatira ako sa isang napakagandang hotel dito bilang kalahok. Ipinangako sa amin na sasagutin nila ang bayad sa hotel, transfer at gastusin sa visa. Libre ang pananatili ni Alina sa hotel pero iba-iba ang mga nagiging kapitbahay niya. Tumawag ako noon sa reception, sinubukan ko, sabi ko, doon nagkakapatayan na sila. At hanggang hindi ako bumaba sa unang palapag at ipinakita ang video na ito, halos walang naging reaksyon. At pati mga kasamahan kong Indian ay nagsabi pa, bakit ka nakikialam? Alia, kung nagkakapatayan sila doon sa likod ng saradong pinto, hindi mo na kailangang makialam. Pagkatapos ng video, inihatid ako ng escort mula unang palapag hanggang ika-11 palapag. Nagpatuloy sila 1 oras nagtatalo at nagsisigawan sa wikang Indian sa koridor. Kitang-kita ang kontrast ng Mumbai paglabas namin sa kalye. Katabi ay may nakakatakot matataas gusali nililiparan ng uwak at marangyang skyscraper bilyonaryo. Sa totoo lang, hindi talaga pwedeng mag-video ron. Talagang pinapagalitan nila ng matindi roon. Ito ang pinakamalaking bahay na pagmamayari ng isang pamilya. Ayan, yung anak ng milyonaryong yon, kamakailan lang lumabas, may kasal sila kung saan nag-perform si Rihanna. Ito na, dito ligtas mag-video. Sa kabila ng kalsada ay isang nakakatakot na lugar, doon dumadaan si Alina pauwi. Hindi ka ba natatakot? Hindi naman talaga. Namumuhay lang ang mga tao. Nagtatrabaho. Ano bang nakakatakot dito? Hindi ka nilalapitan ba? Hindi. Tinitingnan lang ng kakaiba. Sa tingin tayo, tinitingnan nila kakaiba. Kung mag-isa ako... 2 puti, tama ba? Sa likod ng bakod na yan, tinakpan nila pero may buong baryo ng mga walang tirahan na nakatira doon para hindi makita, hindi nila tinatago ang lugar. Ayan, tinakpan na nila lahat. Sa totoo lang, sa ibang lugar, sa ilalim ng mga tulay, sila nakatira. Wala namang makikita doon, puro bundok ng basura at lupa. At simula nang itayo ito, ganyan na ang naging kalagayan. Ang bahay ng pinalad ay giniba at binigyan sila ng kompensasyon para sa bagong tirahan. Dito, maaari ka lang lumapit, halimbawa, sa ganitong gusali at katabi nito ay may kulungan ng baka.
direkta talagang katabi ng gusaling ito. Complex shopping center. Ganyan talaga sa kanila. Pwedeng maglakad-lakad ang mga baka kahit saan nila gusto. O ano man ang gagawin. Dito na mismo sila nakatira. Wala silang sariling mga bahay. Basta may bubong? Oo, bubong lang sa ulo. Kahit umuulan ng niebe. Hindi naman niebe, kundi kapag tag-ulan, dito talaga sila nakatira. Kahit umuulan o maalikabok, lahat ay bukas. Pwede mo silang lapitan, makipag-usap, matutuwa sila. Minsan may ibinibigay pa sila sa iyo tulad ng maliit na bagay o scotch tape. Ganyan lang talaga ang buhay nila. Siyempre, ito yung mga tao na may tirahan. Hindi man maganda, pero tirahan pa rin. Mga kwarto na parang 3 metro, 3 by 3 metro lang ang laki. Well, gayon pa man. Matagal na si Alexander sa Mumbai, pero itong taxi driver na ito ay bago pa lang at hindi marunong mag-Ingles. Sa hintayan, naghalo ang metro. Metro station, hindi niya maintindihan, zero ang intindi niya, okay? Gayunpaman, mabilis na natagpuan ang isang tao na nakakaunawa. May metro sa tuktok, kaya hindi kailangan tumawad. May natira pa, at nandoon si Yulia. Sigurado akong siya mismo. Tanungin kung magkano pamasahe o paano pinapagana ba ang metro? Lahat? Tuloy-tuloy na pala. Saktong-sakto ang singil nila, 23, simula na. Pag upo mo, ayun na. Ito, simula na. Tambak ng mga motorsiklo, mga gusaling napabayaan at hindi maganda, at mga pok, maralita. Ang bahay na tinitirhan ni Alexander ay nasa likod lang ng pader mula sa lahat ng iyon at dito hindi na ito India. May mga hardinero, gym, swimming pool at mga mesa ng bilyar. Sa tanghali, lahat ay may break para matulog. Mula alas 2 hanggang alas 4, lahat ay nagsasara, tanghalian, tulog. Dito may mga swimming pool para sa matatanda at mga playground para sa mga bata. Ito ay may 45 na palapag, pero sa totoo lang, mas mataas pa ito kung sa metro susukatin. Mga 50 palapag talaga. Dito, may 2 buong palapag para sa men's spa salon. Mayroon pang ang maliit na sauna at parking din dito sa amin. Ganito kaganda dito sa amin. Park, may football field sa ibaba. Nasang palapag ang parke? Ika-8 palapag. Pero mas mataas kasi dito. Hindi lang basta 2.5 metro bawat palapag. Kaya mas malaki ang taas kung sa metro susukatin. At ayun, pwede ring maglaro dito. May mga tennis table, chess kung ano ang gusto mo. Pwedeng pumasok ng libre at maglaro. May tao mula sa gobyerno sa building na ito. Dumating sila kapag ginawa nila. Isinasara nila ang mga kalsada, inaalis ang mga upuan, pati na rin ang mga tindahan. Maganda ang tanawin dito papunta sa Gurgaon sa ating maliit na distrito. Ganito ang itsura nito mula sa kabilang panig. Ngayon nga lang, medyo malabo. Ito, ganito ang pamumuhay ng panggit ng uri. Hindi ganito ang usok. Hindi, syempre, hinahawi rin ng hangin ang lahat. Doon may nasusunog pa. Siyempre, umaakyat lahat ng iyon pataas. Alikabok, nausok na ganito. Pero minsan, kitang-kita mo na, 5 kilometro lang, dagat na agad. Kita mo ang isang pagoda. Gumagawa sila ng napakalaking pagoda para sa Vipassana doon. Iyong borscht lang ang mabuti. Ikaw nagluto. Oo, siyempre. Ang tawag sa tinapay ay paradi. Iba ang epekto niyan sa tiyan yun. Hindi ko yan bilis na nagpapatatag. Buti. Kaysa kung ano-ano pa ako subvents. Ano halimbawa ang pwedeng kainin na ganon? Madumi ba yon? O may bakterya? Kahit na galing pa ito sa oven, pero posible pa rin na kapag nakita mo kung paano sila magluto, lahat iyon ay sa labas, kung paano nila hinuhugasan ang mga plato sa maruming tubig, posible talagang may makapasok na kung ano. Yun ay infection o isang deadline o sa ibang lugar. Katulad ng bakterya. Maaring oo. Lalo na yung mga nagkokopya, matagal na yon, sanay na sila sa yolk. Sa balkonahe, may buong taniman at barbecue area. Nagluluto sila ng shashlik dito mismo. Mga kamatis ba ito? Kalokohan niyon. Itong bagay, dito nyo ba pinapagana paano? Oo, kulay abo ito. Inililipat namin ito at ang upuan, ayos na. Silindro ng gas, init. Dito, sapat ba ang ventilasyon, tama ba? Oo. Hindi, nadumihan. Usok mga pader. Ayos lang naman yan. Lang. Si Alexander, 69 taong gulang, ay mukhang pinabata ng India dahil nalibot na niya ang bansa. Sa anong panahon mo napuntahan ang mga lugar na ito? Wala panong 2007. At mga ilang kilometro, pwede bang tantiyahin? Masasabi ko kung gaano karami ang nalakbay ko sa Goa. Sa loob ng 4 na taon,
Mga 40,000 kilometro. Boy. Katumbas ng Ecuador. Balikan ang kanyang pakikipagsapalaran. Ito ay isang python sa kanyang balkonahe. At dito naman, nakunan niya ng video ang laban ng 3 toro, 2 laban sa isa na hindi sumusuko at hindi tumatakbo. Sa tabing dagat kapag low tide, kung ano-ano ang makikita mo. Mio, maging ang mga aso ay nagulat. Makikipag-away ka ba? Oops. Mas mataas pa. Ito naman ay ibang alimango at pufferfish. Ipakita mo kung ano ang kaya mo. Ang taas. Uy, ang galing. Wow, umaatake siya. Tumakbo. Ngayon, mabilis siyang magtatago sa buhangin. Tapos na. Ang pufferfish ay hindi makalaban sa agos. Tinatangay siya papunta sa dalampasigan. Buhay pa siya, tutulungan natin siya ngayon. Ganda mo. Sa Mumbai, hindi lang kalsada at squatter ang meron dito. May mga napakagandang berdeng parke rin. Eto, umiikot ang gulong ng Sansara. Ganito lang makikita sa India. Walang magpapalayas sa mga baka. Maghihintay ako hanggang may dumaan o umiwas sila. Ang pangunahing problema ng malalaking lungsod tulad ng Mumbai ay transportasyon. 30 milyong tao ang gustong pumunta sa iba't ibang lugar. Mahirap itong organisahin. Ang metro ang perpektong solusyon. Bago at mabilis ito. Pero mahal ang pagpapatayo nito at hindi ito abot sa lahat ng distrito. Kaya pagkatapos lumilipat ang lahat sa mga tuktuk. Mayroong 200 at 20,000 sa Mumbai. Sa ilang distrito, bawal ang tuktuk tulad ng sa lumang Bombay. Sa ibang distrito, ito ang pangunahing transportasyon para sa maiikling biyahe. 5 milyong tao ang gumagamit nito, at ang halaga ng biyahe ay $0.50. Tingnan ninyo, anong advertisement meron sa metro? Isang Indian magkasintahan, parehong lalaki at babae Europeyano ang itsura. Sa tingin ko, pinaputi balat nila. Ang metro sa Mumbai ay itaas ng lupa, kadalasan dumadaan sa mataas na bahagi. Kaya isang biyahe ay sapat na para makita ang itsura ng lungsod. Sakop nila ang 25% ng lungsod at 9 milyon ang nakatira roon. Di opisyal ang bahay nila, gawa sa kalat. Di lahat may tubig, parang guho at tambakan dito. Pero hindi maraming tao ang nakatira rito. Malapit sa istasyon ng metro, lumilitaw ang sibilisasyong hindi kayang abutin ng mga nakatira sa squatter. Dito, pumupunta ang mahihirap na kasambahay kahit magkatabi sila ng mayayaman sa iisang kalye. Kailangang ipagpatuloy ng Mumbai ang pagtatayo ng metro. Ganito ang itsura ng istasyon habang ginagawa. Dito, mukhang natigil ang konstruksyon. May bagong istasyon at nakarating ako roon. Kaunti pa lang ang gumagamit ng linyang ito dahil iilan pa lang ang mga istasyon dito. Ito ang unang lugar sa India na mag-isa lang ako. Naniniwala si Aditya na kahit mabagal, gumanda ang India. Mahirap pag-usapan ang pag-unlad ng India. May dalawang pananaw dito. Kung pag-uusapan GDP, bilis ng paglago, dami ng bilyonaryo sa bansa, totoo yon, umuunlad tayo. Kapag lumalabas ako bumili ng gatas, napapansin kong may bagong nangyayari. May bagong kafe na nagbubukas, bagong kumpanya, at dumarating ang bagong teknolohiya sa bawat tahanan. Lumaki rin ang impluwensya ng internet nitong nakaraang 5 hanggang 10 taon. Hindi mo na kailangang gumamit ng cash kahit sa maliit na transaksyon. Gamit ang isang click. Makikita mo ang QR code na pwedeng gamitin pambayad sa bawat tindahan. Kaya, sigurado ako, talagang gumaganda ang India. Алина в Индии не только учитель, но еще и библиотекарь. Anong kaguluhan to? Inayos ko. Sa totoo lang, makikita mo dito ang mga pambatang kwento, tapos nakaayos ayon sa alpabeto. May mga librong tungkol sa kultura doon. Matagal nang hindi inayos ang library, 20 taon na. Pumupunta sila dito, may inaayos o nililipat. Dumating ako, inihiwalay ko ang tungkol sa digmaan ng USSR at inilagay ang mga klasiko sa sariling seksyon. Ganun naman talaga dapat, tulad ng kung paano pinapatakbo ang mga library natin. Ipinasa ba sa'yo responsibilidad sa library? Ikaw ang nagboluntaryo? Hiniling nila sa akin, hindi mo ba kayang gawin? Kaya mo ba talaga?
Bakit naman hindi? Ano bang masama doon? Ginagawa ko na to ng 1.5 linggo. Kung tutuusin, parang may nangyari na ring pagbabago. Kahit itong mga stand, halos tapos na. Dumating ang mga batang Indian sa paaralan ng ballet na nasa katabing silid. Nandito rin ang dispenser ng tubig. Hindi naglalakas loob si Alina na uminom dito, pero umiinom ang mga balerina. Ito naman ang mga nanay na naghihintay sa kanilang mga anak na nagbabalay. Oo, kinukuha nila ang lahat. Dito, talagang seryoso ang pagtrato sa mga batang babae. Ibig sabihin, paano? Dati kasi, matagal na panahon, hindi pinapansin ang mga babae dito. Kung may anak kang babae, masama yon. Parang trahedya sa pamilya. Alam mo na, pinapatay sila, malinaw naman yon. Iniiwan sila sa kalsada. Dito nga, may mga paaralan pa rin. Hanggang ngayon, para sa mga batang babaeng ulila. Hanggang ngayon ba iniiwan sila? Ngayon, hindi na ganun kalala. May mga kaso pa rin na mangyayari. Hindi mo basta mabubura yan sa isipan ng mga tao. Kaya ngayon, sobrang maingat na ang pagtrato sa mga batang babae. Hinihintay sila, hinahatid pa sila papuntang paaralan. Talagang sobrang maingat sila pagdating sa mga babae. At kung sumasakay ka sa mga bus, may mga upuan para sa mga babae. Parang ipinaglaban talaga ng mga babae ang kanilang karapatan. Napakaliberal ng Estado kasi hanggang ngayon may mga paaralan at universidad na para lang sa mga babae. At ipinapahayag ng mga kababaihan ang kanilang karapatan. Sinasabi nila, karapatan namin ito sa buhay at sa pag-aaral, 30%. Walang karapatan noon? Kaya nga noon, parang pinapatay ang mga batang babae. Bakit nga ba? Kasi kailangan nila ng dote. Ang mga plastic na supot sa mga upuan ng taxi ay napakagandang ideya kasi madumi sa labas at laging may paligsahan sa pagdadala ng mga kalakal. Ito ang nanalo sa kompetisyon ng kariton. Ang taong parang langgam ay nagdadala ng kargang 20 beses mas mabigat kaysa kanya. Naglagay sila ng scaffolding na kawayan. Baluktot ang mga ito pati ang bahay. Ganito ang itsura ng gusali na may mga hotel at guest house. Dapat maging maingat kapag nagre-renta ng tirahan sa internet. Ang pinakamaganda at pinakamalinis ay ang tirahan ng gobernador ng estado. Sa India, dami ng tao kaya mahirap silang kontrolin tuwing eleksyon at bawat isa na bumoboto ay tinatatakan ng espesyal na tinta. Ginagawa ito para hindi ka makaboto sa ibang presinto o hindi mo magamit ang peking dokumento ng iba. Ibig sabihin, doon mismo may malalaking listahan, bawal magpicture, may mga bakod na lugar at pumipila ang mga tao na may dalang pasaporte o dokumento. Siyempre nakatalaga sila sa isang partikular na presinto. Pero kahit ganon, nilalagyan pa rin sila ng marka na parang nakaboto na ako. Ano yan? Mga aklatan yan. Iyan ay mga bahay ng mga ngalakal noon na ginawang mga aklatan. Universidad. Mahilig ka sa aklatan? Well, oo. Ito ay ang Faculty of Philology. Wala na talagang iba. Gusto mong umakyat at ayusin ang lahat doon? Oo, kahit saan. Gusto kong linisin lahat. Lagyan ng antiseptiko at buksan ang ventilasyon. Ito ay magiging kanais-nais. Kanais-nais na sumama sa isang kolektor ng alikabok. Hindi ka kumain gamit kamay? Nakasanayan ko na ang kumain ng plov, itong kanin, gamit ang kutsara at tinidor. At dito, hindi mo na ako mapipilit. Kahit ang kamay ko, hindi ko kayang gawin yon. Ewan ko ba, iba talaga siya. Oo, parang may espesyal na forma na ang kamay nila. Ano nga ba ang ginagawa mo dito sa libreng oras mo? Noong una, naglalakad-lakad ako sa paligid, sa may kanto, sa paligid ng hotel ko, may dala ring camera at monopod. Iniisip ko grabe, sana hindi ako mapahamak. Kinukunan ko ng video ang lahat para may ebidensya kung nasaan ako. Sabay ko rin itong pinapadala sa nanay ko. Napapadpad sa lugar na may daga o tapunan ng basura? Dito, mabilis tumakbo ang mga daga. Hindi mo na kailangang pumunta pa. Tumayo ka lang sa tabi ng basurahan ng. Dito may mga paniki na maingay. At maraming uwak. Gusto mo maligo kapag galing ka sa labas dito sa India? Noong mga unang araw kapag dumarating ako, hinuhugasan ko muna lahat ng nakalantad na bahagi ng katawan ko sa lababo, hinuhugasan ko ang ilong ko at pagkatapos lang ako naliligo at hinuhugasan ang lahat ng dumi sa katawan ko. Ibig sabihin ganun talaga kasama ang kalagayan. At saka sobrang takot ako na mahawa ng anumang infeksyon dito kasi napakainit at ang infeksyon ay mabilis kumalat kung saan mainit. Akala ko baka mahawa pa ako ng kung ano pa, wala na, mamamatay na lang ako. Napakaraming pills ang
ang dinala ko. Hindi na kailangan. Maaari kong ibahagi. Sobrang dami talaga. Nagpapanik ako. May antibiotics ako, may gamot para sa allergy, may mga patak na antiviral, 4 na pakete. Oh, medyo kumalma ka na ba? Oo. Ngayon, Si Alexander ay nag-e-enjoy sa India pero sigurado siya na hindi lahat ng mga Indian ay kasing bait at inosente gaya ng inaakala. Kapag nagbibisikleta, hindi ba kayo nasasagi? Talagang nahuhuli sila. Talagang nasasagi. Mahilig kasi sila na sumiksik talaga kahit wala nang espasyo. Natatapakan pa ang sakong mo at minsan at natatamaan ng mga salamin ng siko mo. Pati mga kotse, ayan, sobrang lapit. Kung magmaneho. Nangaakit, ano? Parang palaging nagmamadali ang mga tao dito. Kaya dito, mahalaga talaga ang pakiramdam, intuition sa pagmamaneho. Dito, lahat ay umaasa sa intuition sa pagmamaneho. Hingon, Nay, kahit may patakaran, lahat ay lumalabag. Kung kailangan, pwede siyang biglang lumiko at tatawid ng pahalang. Ganyan ang estilo ng lahat dito. May motor na sumingit sa akin. Kaya napailag ako ng kaunti. At sa likod, sa pagitan, ganito lang kaliit ang distansya sa pagitan ko at ng kotse. May isang babae na pilit sumisingit doon at siya rin ay napailag. Sa madaling salita, iniwan niya ang kanyang motor at nagsimulang sigawan ako. Tapos biglang dumagsa ang maraming Indiano para lang manood. Minsan may mga gustong makisali. Sinimulan nila akong hawakan sa braso. Inalis ko ang kamay. Na yon, itinaboy ko siya. Dumating ang pulis. Sa madaling salita, makalipas ang kalahating oras walang nangyaring kakaiba. Si Aditya ay matalinong lalaki at marami siyang kaibigan sa iba't ibang bansa. Hindi ko pa naiiwan ang India pero gustong-gusto kong bisitahin ang 3 bansa na kilala ko mula sa mga pelikula, libro at mga kaibigan. Ang una ay ang Japan. Nagawa ng Japan ang isang kamangha-manghang bagay. Nagtagumpay itong pagsamahin ang kanilang sinaunang tradisyon, kultura at kasaysayan sa mga makabagong uso na sinusundan ng mga kanluraning bansa. Ang pangalawang bansa ay ang Germany dahil nagpunta roon ang aking kapatid para mag-aral at ipinakita niya sa akin ang maraming video. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong bisitahin ang bansang ito. At ang huli ay isang bansa sa gitnang silangan, ang Emirates. Mayroon akong kaibigan sa UAE. Ikinukwento niya na kahit malapit lamang daw ang bansa sa atin, lubos itong naiiba. Wala kaming gaanong pagkakapareho pero napakaganda ng lugar na yon. Hawakan mo ang chopstick. Sige na! Pwede ang sagrado. Paalala lang, malapit nang mag-70 taon si Alex. Magkwento ka pa tungkol sa mga sikreto. Para sa edad mo, ang ganda ng itsura mo. Ang galaw ay buhay. Mas gumalaw kayo at huwag niyong hayaang mapasukan ng masama ang isipan ninyo. Magiging masaya kayo. Maikli at astig. Kung malungkot ka at pakiramdam mo'y walang saysay ang buhay mo, pumunta ka sa India. Dito, mas magiging masaya ka. Ang kaligayahan ay hindi lang nasa India o Russia. Ang kaligayahan nasa loob, sa isipan. Lahat. Walang duda, hindi ang India ang pinakamalinis na lugar sa mundo lalo na kung titingnan mo ang Mumbai. Pero kung sisilipin mo ang isipan ng mga tao, ibang-iba ang lahat at ang bansang ito ay mukhang mabuti at malaya. Punuin mo ang iyong isipan ng kaligayahan at mag-subscribe sa channel na Vova Karmanov kung nagustuhan mo ang episode na ito. Marami pang ganito ang darating. Ako naman, aalis suot sobrang maruming damit pero malinis ang isip na babalik pa ako. Paalam.